Siguro at ready na si Mr. Excitement, ano, mga kadedistang karerista, at isang magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Dedistang Karerista live interview with Mr. Excitement, Mr. Ira Herrera, at ito po yung segment namin, ano, idol, yung istorera, na ang ibig sabihin nito ay istorya sa karera. At bago ang lahat, pasasalamatan ko muna especially Mr. Excitement, at medyo ninenervyos ako, no? Siyempre kasama ko yung idol ko sa karera. May mga ilang katanungan lang tayo dito para maraman din ng ibang bayan karerista, no? Lalo na sa mga sumusuporta kay Mr. Excitement. Bakit nga po ba or saan nagsimula yung linya nyong Mr. 3 and 50 to travel na alam natin pagsapit ng meta, ito yung mga naririnig sa ng mga bayan karerista na ina-idol nila. Una sa lahat, binabati ko muna kayo ng good evening, isang mabagyong linggo ng gabi sa inyong lahat, at sana po'y nagsipanalo kayo dahil sa naging karera kanina sa San Lazaro na At actually, narito po kami sa aking munting tahanan. Birthday po nung aking kauna-unahang apo. Sineselebrate po namin ngayon, kaya nandito si Faisal dahil isa po siya sa naging kumpare ng aking anak. Okay, yung unang katanungan ni Tantan kung bakit nga ba 3 and 50 to travel. Ganito po yan. Dati po kasi ang pagtawag ng karera is into the home stretch Yumba. Then meron pang tumatawag yan as they turn for home, as they come up towards the home turn. Ako naman, para maiba, kaya ako nagawa yung 3 and 50 to travel, idinuktong ko po yan sa aking birthday. Ang birthday ko po kasi March 5. So, yung eksakto namang kurbada na yun, paglagpas ng 400, tinitingnan ko na lang, kinakalkula ko, yung 350 meters po yun. So, ni-round up ko na lang, ni-ratio ko na yan, March 5 ang birthday ko, kaya ginawa kong 3 and 50 to travel. At ito, matanong ko lang, no, idol, ito ba nga 3 and 50 travel, at nagsimula ito sa lumang karerahan sa Santa Ana Park? Oo, sa lumang Eksakto ba yung kurbahan na yun? Yung final kurbahan mo? Alam mo, sa ating mga tagatawag ng karera, wala naman eksaktong nakakalkula natin yung kung ilang metro, kung ilang meters pa yung tatakbuhin. Kaya lang, parang kung ika nga, tayo na rin yun. Tayo na lang din ang kumakalkula nun. Hindi ko nasasabing eksaktong 350 yun. Kaya lang, bilang announcer, kailangan gumawa rin po kami ng mga konting technique para maiba naman yung pagtawag ng karera. Nang sa ganon, hindi naging monotonous yung takbuhan ng karera. At siguro, ayan mga bayan karerista, narinig natin ang istorya ng 3 and 50 to travel. So, itong mga itatanong ko, no, siguro maraming na rin nag-interview sa'yo, Lodi. Alam naman natin na idol ka na lahat. At walang dito lakabigin, lalo na sa pagtawag ng karera. At ako po, si Jonathan Faisal Bakarat, na kung paano po ako pumasok sa larangan ng karera, isa po ang dahilan. Yan, sinasabi ko po ito, hindi po sa pagpapaka-plastic. Napasok po ako sa industriya ng karera, napasok po ako sa pagtawag ng, or paghawak ng mikropono dahil sa kanya. Dahil kay Mr. Ira Herrera, na siyang inidolo ko. At ito, ikalawang tanong ko, at sana naman hindi naman bumigat din sa kalooban nyo. Most memorable na nangyari sa inyo as a race caller? Actually, marami. Siyempre, una na dyan yung first time kong nagsimula na pagtawag ng karera. Kasi alam nyo, bayang karerista, most of the race callers dumaan po yan sa pag-announce ng mga barrier, novatos. Talagang bumilang po sila ng taon bago po sila nabigyan ng pagkakataon na mag-announce ng actual race kagad. Sa akin po, antimano, pagsalang ko po ng mikropono, live racing po kagad kasi ang aking natahak, no? Betting na kagad. Naku, hindi ko alam kung paano kong gagawin ito. Nagsimula ako October 3, 1997. Race number 3, itong very memorable kasi ito yung unang salang ko. Race number 3. Makasigit lang ako, idol. So, itong race number 3 is actual race na. Betting na kagad. Hindi na kayo umabot sa barrier. Hindi na ako dumaan ng mga nabatos, ng mga barrier trial, hindi na ako bumilang ng taon. Antimano, nung nag-apply ako sa Philippine Racing Club, then that's it. Tanggap na kagad ako, approve ako ng mga board of directors nila, lang habang nag-a-apply ako. So sabi nila, pumasok ka
next racing day dito sa Santa Ana Park, kuha ka na namin, amin ka na. Nag-announce ako Wednesday, that was October 3, 1997. Race number 3 po, yung aking unang in-announce. Gabi night racing po. Sabi sa akin ni Mang Carding, Ira, ikaw, kaya mo naman mag-announce? Sabi ko, po. Sige, announce mo yan. Sabi sa akin ni Don Ricardo de Zuniga, yung aking isa pang mentor. So, dati kasi, wala pa po tayong broadcast eh. Kami po mismo, Antimano, sa parada, kami na rin po nagpapakilala sa tao kung sino po yung mga runners. Race Colors Boot. Diretso yun. Then, ang nanalo po nun, race number 3 was the number 9 horse, which is Dancing Oscar. Sakay yan ni Jackie D.A. Bacus, ni Dominador A. Bacus po. Kabayo ito ni mga Florendo, numero 9 nga po siya. Then, nung nilargahan ko, naku, pagsalang ko pa lang po dun sa microphone, ang kaba sa dibdib ko hindi po maalis. Parang yung mga daga ay nagkakarera sa aking dibdib. Pero ganun pa man, sabi ko, eto na, nakaupo na ako, bahala na. Kung ano masasabi ko sa microphone, larga po. Di in-announce ko yung karera. Awa naman po ng Diyos, naitawid ko po ng maayos at sabi sa akin ni Mang Carding kagad, ayos, very good boy, sabi sa akin gano'n. Yun ang isa sa hindi ko malilimot ng experience dahil yun yung unang pagsalang ko. Ang pangalawang experience ko na talagang hindi ko nakakalimutan yung magsigawan po ang tao doon sa lumang Philippine Racing Club ng aking pangalan. It was about Peter Morrison po sana yung tatawag ng karera. Then meron pong isang tao sa bandang kanan, sa right wing, halos lalargahan na po yung karera eh. May sumigaw po sa bandang kanan, Ira. Di ako naman kinawayan ko. May sumigaw po sa kaliwa, Ira. Kinawayan ko. Hanggang sa maya't maya po halos lahat po ng tao sa loob ng karerahan sumisigaw na po, Ira, Ira, Ira. Sabi ko, ano to? Nagtago po ako. Tumakbo ako dahil nahihiya ako kay Mr. Peter Morrison. Siyempre, guest announcer. For the sake of Bayan Carrerista, hindi ka nahihiya sa kanila. Kumbaga parang pinaka-kinahiya mo nun, na tatawag dapat ng karera is Mr. Oo, yung ating Peter guest Morrison. race announcer from Down Under, si Mr. Peter Morrison. Hanggang sa sabi po ng aming EVP ni Mr. Ramon Areñeta, sabi kay Mr. Maramag, kay Andy Maramag, yung dating aming racing manager sa lumang karera ng Santa Ana, sabi niya, Andy, ano yan? Ano nangyayari dyan? Ba't nahinga yung tao? Sir, gusto po ng tao si Ira tumawag nitong kareran to. Ay, di tawagin mo si Ira, sabihin mo, siyang mag-announce niyan. Ako naman, nakatakbo na ako, nagtatago na ako. Pinuntahan po ako ni Mr. Maramag, tapos sabi niya, Ira, the people wanted you to call the race. Sabi ko, sir, nakakahiya naman po. Unang-una, yung ating guest announcer from Australia, mentor ko po yan. Hindi ko po kayang sabihin na, umalis ka dyan, ako mag-a-announce yan, gusto ng tao. Hindi, sabi niya, ako ang kakausap. So, kinausap ni Mr. Maramag si Peter Morrison. Then, yun na nga. At pumayag naman si Peter Morrison na ako mag-announce ng karera. Ang ganda pa nung binigay niya sa aking introduction to pay off. Ang ganda rin naman yung nireturn ko sa kanya. Sabi ko, thank you very much, my mentor. Without you, I won't be here. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa, nung nagsasalita na po ako sa mic, nagpapalakpakan na po yung tao sa buong karerahan. Ang nasa isip ko nga po nun, baka akala nung management ng San Lazaro, mga pala ko po yung nandun. Hindi po. Sa dami nun at ako, isa na rin ako isa po ako sa saksing buhay nun. When I was 9 years old, nasa loob po ako ng karerahan nun. Ito pong kinakwento ni Mr. Ira Herrera is totoo po yan. 9 years old po ako, nasa loob po ako ng karerahan nun. At bandang dulo ko po yung sumisigaw ng Ira nun. Pagtawag ng tao na yun ng Ira, lahat po ng nasa grandstand, Ira po ang isa lang ang binabanggit na Ira Herrera na po ang tinatawag nila. Parang akala ko nga nung araw na yun, may people's power na nagaganap. Sobrang hiyang-hiya po ako nun. Pero wala akong magagawa, yun po ang request ng mga tao. Ginampanan ko lang po yung aking tungkulin. At siguro ito naman yung tanong ko, pasensya ka na idol kung medyo may kabigatan mo rin yung aking itatanong. Ako, race caller din ako at bago lang ako. Si Mr. Ira Herrera ba kapag tumawag ng karera? At I-respect sa lahat ng mga race caller, pasensya na kayo. At siguro papasensya ko na rin yung sarili ko.
Si Mr. Ira Herrera po ba, magkano ang malaking natanggap? Anong ibig mo sabihin natanggap? Bilang bigay ng may-ari ng kabayo? Parang pampalubag loob ng horse owner yan. Actually, meron pong isang horse owner na talagang every time po nung sa lumang karerahan, pag nananalo po yung kabayo, nagbibigay po ng konting ika nga ipakonsuelo sa aming mga tagapagtawag ng karera. Una na po dyan si Mr. Hermes Guerra. Lalo na pag gusto niya yung pagkakatawag mo doon sa kabayo niya, well, talagang tatawagin ka pa niya, punta ka sa kwadra, aalis na ako, may bibigyan ka ng balato na gusto ko yung tawag mo. Marami pa mga horse owners na talagang nakakaunawa sa aming mga announcer dahil alam naman natin, alam niyo po, nagsimula po ang sweldo ng isang Ira Herrera sa loob ng karerahan, 124 pesos po. 124. So itong mga horse owners naman na nakakaunawa sa aming trabaho, binibigyan po kami ng konting pakonsuelo na kahit pa paano talagang malaking tulong po sa aming pamilya. At ayan, bayang karerista, at ako, nag-start ako as a race caller, apprentice race caller po ako, tumatawag ako ng mga barrier nun, pero ang natatanggap ko nun is 500. How about Mr. Ira Herrera na nag-start siya bilang race caller? Hindi na po siya dumaan sa pagtawag ng barrier. Actual race, 124 pesos, idol. Yun po ba yung pinaka-minimum rate nun that time? Oo, yun ang starting salary kasi talaga ng mga race callers natin before. Pero although alam ko, syempre bago tayo, nung una kong matanggap yun, parang ayaw ko nang ipagpatuloy pag tumakang ng karera. Dahil sa totoo lang po, magra-runner lang po ako dyan sa isang mga big time dyan sa karerahan. Kaya-kaya po kitahin yung 124 pesos. Magkikristo lang po ako sa sabong, hindi naman po sa nagyayabang ako. Pag umuwi po ako ng kumita akong 2,000-3,000, masama pa po ang loob ko noon. Pero ang daming nagsabi sa akin na ituloy mo lang yung pag-race school. Mas maganda magiging future mo dyan. Masisettle ka dyan kasi meron mga benefits yan. May SSS, may pag-ibig, may mga PhilHealth kayong matatanggap dyan galing sa kumpanya. So sabi ko, pwede pala ito pang mahabaan. So tsinaga ko at nagtiwala naman sa akin ang Philippine Racing Club at every time na magdedemand ako, binibigay naman nila. Sayang nga lang at mukhang hindi magandang kalagayan ng Philippine Racing Club ngayon. Yan ang aking panimula, Philippine Racing Club. Sayang po, sayang bayang karerista. Magandang karerahan po sana.